Mga par, opisyal nang pumirma si Quintin Millora Brown sa Nagoya Diamond Dolphins ng Japan B-League. Ang Diamond Dolphins ay isa sa mga pinakamalakas na koponan sa Japan matapos maging isa sa mga top teams sa nakaraang season. Pero kasabay ng magandang balitang ito, may isang tanong ang mga Gilas fans. Makakabalik na ba agad si QMB matapos ang kanyang back surgery? Malaking hakbang ito sa professional career ni QMB. Sa edad na 26, magkakaroon siya ng pagkakataong maglaro sa B-League, isang liga na kilala sa mataas na antas ng kompetisyon at dinarayo ng mga dating NBA players at international stars. Hindi rin basta-bastang koponan ang Nagoya Diamond Dolphins. Isa sila sa mga regular na contenders sa B-League at kilala sa kanilang mabilis na sistema at matinding depensa. Kaya naman napakalaking oportunidad nito para mas mahasa si QMB laban sa dekalibreng kompetisyon. Kaya lang may isang bagay pa ring dapat bantayan. Noong mga nakaraang buwan, sumailalim si QMB sa back surgery, dahilan kung bakit hindi pa siya nakapaglaro para sa Gilas. Kaya kahit may bago na siyang koponan, malamang ay magiging maingat ang kanyang pagbabalik hanggang tuluyan siyang maging 100%. At kapag ganap na siyang nakarecover, malaking tulong ang maibibigay niya sa Gilas dahil sa kanyang rebounding, ring protection at depensa sa ilalim ng ring. Kaya isipin nyo na lang mga par, ang magiging frontcourt ng Gilas ay sila AJ Edu, QMB, Mike Phillips, Junmar Fajardo, at kung sakaling makakalaro, si Kai Sotto. Sa papel pa lang, isa na ito sa pinakamalalim na grupo ng big men sa Asia. Kaya sa ngayon mga par, siguradong magandang balita ang paglipat ni QMB sa Japan. Pero ang mas hinihintay ng mga Pilipinong basketball fans, ang araw na makita siyang muli na suot ang Gilas jersey. Kayo mga par, sa tingin nyo, makakapaglaro na kaya muli si QMB sa Gilas Pilipinas itong darating na Window 4? O di kaya naman ay magpapagaling muna siya ng 100% bago ulit maisuot ang Gilas jersey? At para sa marami pang Gilas update, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Maraming salamat.